God is able. From disability to possibility. Hello po mga kaagapay, pinagpalang araw po sa inyo. Kamusta po ang simula ng tag-ulan? Nawa umuulan po ang blessing at love ni Lord sa inyo. Kasama na po ang mga minamahal nating may kapansanan at patuloy ho namin sinasabi sa inyo na ang Church of the Lord, ang mga iglesia po ng Panginoong Hesukristo ay para po sa inyo. Welcome po sa programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Sa mga nasa social media dyan, magkomento, bumate, magbigay ho ng feedback. Ano po ang mga natutunan nyo sa episode na ito? Bukod dyan, bumabati din po tayo sa mga nasa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel. Sa may channel 185 po yan, GCTV. Maaari nyo po kaming i-message sa smart number natin 0999-223-5675 at sa globe number nating 0916-296-6620. Pwede pa rin ho tumawag sa landline, that's 8654-3322 local 401. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at gaya po ng akin paunang pagbati, ang God is Able ho ay narito upang sabihin sa inyo, mga minamahal nating apektado ng kapansanan na tingin nyo maaring wala. Tingin nyo maaring wala nang nangyayari o walang pag-asa o walang pagmamahal sa buhay ninyo. Sa kabila ng napakarami nyong dinadanas, narito po kami para sabihin sa inyong meron pa rin. Meron pa rin hong nagmamahal sa inyo. Meron pa rin hong pag-asa para sa inyo. At meron pa rin hong kumikilos, gumagalaw para ho paglingkuran kayo. At yan po ay nagsisimula ho sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ng ating mga kasalanan, maging ang ating mga kahinaan, ating mga pagkukulang upang tayo po ay dalhin sa isang panibagong buhay ng kabuuan o wholeness kung saan kapiling kasama natin. Hindi lang ho pagkatapos ng buhay dito, pero araw-araw pong nabubuhay tayo kahit may kapansanan, kapiling kasama ho natin ang Diyos. At yun ang mahalaga. At yan po ay sa pamamagitan ho ng atin ho mga church partners. Ang Church po of Jesus Christ, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, upang ihatid ho sa inyo ang pagmamahal na yan ng Panginoon through the gospel. Diyan po nagsisimula po sa gospel ng Panginoong Jesus. At ang ating pong kausap ngayon actually nagbabalik muli sa atin hong palatuntunan. I think para ho sa third timer na niya, third time's a charm, pero palagi naman siyang charming. Si Pastor Charming ito. Dahil siya po more than his looks, talagang kanyang puso talagang napaka-attractive, talaga hong napaka-inspirational. At dahil po sa kanyang charm mula kay Lord, talaga hong nadala ho niya ang ministry ng may kapansanan sa kanya hong church mismo. Alam nyo, para sa isang pastor, minsan challenge yan, na yung isang magandang programa, i-import o simulan mo sa sarili mong church. Pero sa kanya ho, nagsimula ito. Na-model ho niya sa Bethany Methodist Church dyan po sa may Hermosa, Bataan, Pagbati. Katatapos lamang ng follow-up operations nila Kuya Rolly, nila Ate Peggy dyan kahapon. At ngayon, siya po ay naging tulay, tagapagpadaloy ng blessing ni Lord sa mga may kapansanan sa katabing bayan nila ng Orani, Bataan. Ano na kaya mga nangyari at bakit ho nagpapatuloy ng ganito? Ito pong ating Pastor Charming. I-welcome ho natin si Pastor Luis Cruz all the way from Hermosa, Bataan. Pagbate, Pastor. Isang mapagpalang umaga po, Pastor. Kagalakan ko na muli kayo makadaw palad sa pamagitan ng ministry ng God is Able Foundation. Katawa, no? Umpisa pa lang, daupang palad. Ay, magandang term yan, daupang palad. Para bagang pinagtagpo ng Diyos ang ating mga landas. Ang ating mga kapalaran, kumbaga. Talaga pinagtagpo ng Diyos. Pastor Luis, para ho sa mga hindi ho nakakaalam, kahit mabilisang background lamang, paano nga po ba kayo at ang inyong church at ang God is Able ay nagtagpo at nagpartnership? Yung involvement ko sa Provincial Council on Disability Affairs sa kabuuan ng Bataan, ang naging daan para ma-involve ako sa God is Able Foundation na kung saan that time kasi ay naghahanap ang probinsya ng isang institusyon na makakatulong, magiging collaboration
sa pagtulong sa mga taong may kapansanan. Nagkataon na ako ay isa sa pastor na representative ng Red Cross Bataan Chapter na nakaupo sa Provincial Council. At kinausap ako ng head ng PSWDO, si Ma'am Marlene Tigas, kung po pwede kong tanggapin yung programa ng God is Able Foundation. Hindi naging madali, Pastor, kasi nag-undergo ako ng fasting and prayer. At syempre, talagang sinearch ko muna yung puso ko kung magagampanan ko ba. Kasi ayokong tumanggap ng isang panibagong responsibilidad na hindi ko naman magagampanan at wala yung passion sa akin. So, through fasting and prayer, naramdaman ko na may ibinigay na signal si Lord na kung saan pinadama niya sa akin yung kagalakan na makatulong sa mga taong may kapansanan sa kabuuan ng probinsya ng Bataan. Nagkataon lang na ako ay nakadistino dito sa Bethany Methodist Church sa bayan ng Hermosa. O, syempre, kung saan ako nakadistinong bayan, so yun po yung na-priority, nabigyan ng priority ang 23 barangays sa bayan ng Hermosa at marami tayong pinuntahang mga kagubatan, tumawid ng ilog para maabot yung mga person with disability. Maraming kailangan magsakripisyo. Lalo na ako, hindi lamang ako kasi church pastor sa isang iglesia, school administrator din ako. At the same time, active volunteer ako ng Red Cross Bataan Chapter. Madalas yung aming mga medical mission. Pero the way na nakikita ko yung mga taong may kapansanan na lumalapit during medical mission, umiiyak ako sa isang tabi na kailangan kong tulungan yung mga taong ito. And until now, kahit kahapon, umiiyak ako kasi naging yung aming ano kahapon, naging fruitful yung ministry ng God is Able sa follow-up na nangyari kahapon. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko po pwedeng iwan ito kasi si Lord yung nag-touch sa akin. Para to mga taong ito na may kapansanan, mas lalo ko silang mahalin at yakapin. Nailagay ko yung sarili ko sa kanilang kalalagayan. Kaya yung tanong sino ang tutulong sa kanila? Kundi yung mga taong kinakasangkapan ng Panginoon na yung puso ay nasa kanila. Kaya I'm very, napaka ko sabi ko, Lord, thank you na ginagamit mo akong daan, tulay, upang ang mga taong may kapansanan ay mailapit sa iyo, maipag-pray sila, maipakilala si Kristo sa kanila na sa kabila ng kanilang kalalagayang pisikal, hindi hadlang yon para hindi mo pakinggan yung tinig ng Diyos na makakilala ka sa Panginoon sapagkat sila man din ay may karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. At tayo pong mga pastor ang magpapadaloy nun, ang magpapakilala nun sa kanila para mailapit sila sa kabila ng kanilang kalalagayang pisikal. Pastor, nagkaroon kayo ng moment of vulnerability doon. Talagang naiiyak kayo. At talagang napapasalamat kami kasi nakikita namin na mula sa puso itong ginagawa nyo. Ano po, sabi nyo nga po, hindi madali natanggapin ang ministry sa may kapansanan. Marami na kayong tinawid na ilog, bati, sumakit na bundok, kagubatan. We talk about bridges pero totoo naman ho, kayo naman talaga ang naging tulay. Tayo-tayo po ang tulay na totoong kailangan nila sa pagtawid natin ng ilog, bundok. Actually, pinapawi naman ng Panginoon yung pagod natin at paghihirap Amen. dahil tayo po ang tulay. Mga kagapay, nakikinig nito, ano, kung meron po kayong na-capture sa paunang napakahalagang tugon ni Pastor Luis Senaway, tayo din po ay makita natin na tayo'y tulay din. Mahirap, yes, pero walang ibang gagawa, sabi nga ni Pastor Luis, ano po. Sino pa po bang tutulong sa kanila? Kundi tayo din po, sabi rin po natin kanina, tayo naman ang kamay at paa ng Panginoon. Pero sabi ko nga, Pastor, kanina medyo naiiyak kayo doon sa nakita nyo kahapon. Ano po ba ang pinaalala ng Diyos sa inyo kahapon nung na-encounter nyo na naman yung mga natulungan na natin before na may kapansanan dyan? Ang nagpayak sa akin ng gusto kahapon, yung isa kong tinulungan natin, si Mr. Joseph Tolosa, na isa siyang parking boy. Parking boy siya sa isang food chain dito sa Olongapo. Ginagamit niya yung wheelchair para habulin yung mga may sasakyan na mag-aabot sa kanya ng upa mula dun sa pagpaparking niya. At nakita ko yung wheelchair niya naging useful talaga. Sira yung dalawang gulong, minsan sa kanyang pagpapark na aksidente siya, na si wasak yung kanyang na sa kabila ng kanyang kalalagayang pisikal, ginamit niya yung wheelchair
para magpatuloy yung kanyang buhay, para maipakita niya na sa mga tao, hindi hadlang yung pagiging putol ang paa niya, hindi hadlang yung kanyang kapasanan para hindi siya magpatuloy mabuhay. Bagkus, mula dun sa wheelchair na binigay natin sa kanila, nakita natin kung paano niya pinahalagahan upang magpatuloy siyang mabuhay at makatulong din naman siya sa pamilya niya. Naiiyak ako kasi in the sense of ang hirap ng kanyang kalagayan. Pero thanks God dun sa God is able kasi nagpapatuloy siya mula sa buhay niya. Kaya nga sabi ko kay Ma'am Peggy, sana mabigyan pa natin ng ano na wheelchair ang tao na ito kasi karapat dapat siyang tumanggap ng tulong mula sa atin. Yun lang ang nagpaluha sa akin kasi yung iba naman nakita ko kung paano nila iningatan yung kanilang devices, kung paano nila pinapalagahan na ah mula sa God is Able through Bethany Methodist Church ay naabot sila. No po, at sabi ko nga one of these day, gusto ko yung bang reunion, retreat na kasama ko sila, no? Sabi ko nga kung meron lang magandang budget kasi syempre pag pumunta sila nangangailangan automatic ng budget para mula sa kanilang tahanan dalhin sila sa isang lugar para pagsamasamahin sila. At yung testimony ng mga taong tumanggap ng mga devices kahapon ay sinabi nila na malaki ang tulong na naging bahagi sila ng God is Able Foundation. Kaya sabi ko nga sa lahat ng bagay na ating ginagawa, lagi nating isipin, papurihan natin ang Diyos dahil instrumento lamang tayo ng Panginoon dito. Ang mahalaga lang, nagpapatuloy tayo na makilala siya na ang kabutihan ng Diyos mula sa God is Able Foundation ay naiaabot sa inyo. Kami po ang taingan ninyo, kami po ang mga labi ninyo na magsasalita sa pangailangan nyo, kami po ang inyong mga kamay, mga mata at paa para sabihin na may mga kapatid tayo sa isang sulok ng mundo na humisimisigaw para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya sabi ko na lang kahapon, in everything God is good all the time. Dahil ang Diyos marunong at alam niya kung sino yung kakasangkapanin niya para maabot sila. Kaya Pastor Paulo talagang overwhelmed, umiiyak ako pero sabi ko nga ang Panginoon, ito yung tears of joy na alam ko na ang Diyos marunong gumawa para sa pangangailangan nila. Wow. Purihin ang Panginoon para sa buhay nyo at sa ministry niya sa buhay nyo, Pastor Luis. Again mga kaagapay, kung kayo man ay nakikinig lang sa radyo, talagang kitang-kita po eh. But I hope dinig na dinig nyo din po yung sinasabi ni Pastor Luis, yung pinag-pray niyang passion. I think dito ko nakikita yung kabuuan ng passion na yun. Sinagot ni Lord binigyan siya ni Lord ng passion, ng apoy, ng diwa, ng kalakasan, ng karunungan, lahat na nakapackage sa passion mula sa Diyos para gawin nga po itong napaka-komplikado at hirap na ministry na ito. Alam niyo, Pastor, yung kwento pa lang ho, nung kinakwento mong yung nagtatrabaho sa Olongapo, kung tama dinig ko, na Opo. naka-wheelchair, sabi nga, bugbog yung wheelchair, pero talagang sagana ang puso. Po sa pananampalataya at paglakad sa Panginoon ng mama na ito. I presume, nakakatuwa ho. Yun pa lang, busog na ho kami. Sabi ko nga, kung ma-capture lang namin ang lahat ng kwento ng mga naabutan ng God is able ang device, nasa libo na rin po yan. I wonder po, ilang luha ho, balde-baldeng luha at pasasalamat papuri sa Diyos. Pero yun nga po, mga kaagapay, baka may nakikinig kasi nito, Pastor Luis, nasa similar situation na sinusubukan nila magpatuloy, mabuhay, maghanap buhay, pero yun nga po, feeling nila mag-isa sila, iba sa kanila, tinalikuran ng mga tagapag-alaga nila, feeling nila malayo ang pamahalaan sa kanila at ang church minsan hindi accessible sa kanila. Pero yun nga po sa ginagawa nyo, I hope nagkakapag-asa ho sila. Sana nga po, doon sa mga Amen. nakikinig nito, maaaring mag-message kayo sa amin, kumonekta kayo sa pastor, Christian church na malapit sa inyo. At malay nyo po, dahil sa mga luha nyo at dahil sa kalungkutang nararamdaman nyo, umiyak kayo sa Panginoon at maghanap kayo ng pastor ng church. Baka dahil dyan, mag-connecta tayo. At itong kwento ni Pastor Luis, yung kilala niya sa Olongapo, ay maging kwento mo din sa tulong at biyaya ng Diyos. Makakaliyak talaga yun, Pastor Luis, kasi yun talagang epekto ng disability sa bawat isa. Lalo na sa mga sinasabi nating hindi disabled. Iniisip natin, minsan hirap ng buhay, daming problema, pero
hino-humanize eh. Binabalik tayo sa simpleng pawang pagkatao natin ng disability na hindi naman talaga natin kaya ang buhay pag wala ang Panginoon eh. Amen. Na hindi naman natin kaya ho ipanalo ang buhay, yung mga pangarap natin, ano po, dalhin yung ipanalo yung pamilya natin. Pag wala ang Panginoon, marami naman hong taong kompleto ang katawan, malakas, mayaman, may kapangyarihan, influential, pero hindi ho nila matagpo-tagpuan ang kaligayahan sa buhay at kapayapaan sa buhay. Pero itong mama na ito, no, na nasa Olongapo, ang katawan man niya ay hindi buo, meron man siyang kapansanan, nasa kahirapan siya, sadlak sa hirap, sa dusa, gumagawa ng paraan. Pero alam niyang sa tulong natin, hindi siya nag-iisa. Alam niyang may Amen. Diyos siya, kaya buhay na buhay siya. Ano, buhay na buhay siya. Ang layo ng Olongapo, Pastor, kahit sa Hermosa. So araw-araw, tumutulak siya mula Hermosa o taga Opo, Olongapo opo. siya. Kumbaga kilala na siya ng mga bus driver na siya Mm. nagpa-parking. So every time na makita siya na going Olongapo yung bus, sinasakay na siya. And then Mm. pag uwi niya ng hapon, pupunta lang siya sa terminal ng Pabataan, alam na yun ang trabaho niya. Libre na siya na sinasakay, inuuwi. At ramdam din niya na yung mga taong tumutulong sa kanya along the way, mahal na mahal siya. Kaya nga minsan sinasabihan daw siya na kung mayaman lang ako, papalitan ko na yung wheelchair na yan. Kaya kahapon, kahit paggaling niya sa trabaho ng parking boy, pinilit niya talagang mapuntahan yung follow-up at para mapakilala at maipahayag niya yung kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng wheelchair na binigay sa kanya ay nakakapaghanap buhay siya ng maayos. So at least ako nakita nila Kuya Rolly ang kanyang wheelchair at I'm sure naman si Opo, Kuya Rolly bilang isang mabuting tao at eksperto sa devices tiyak naman may katugunan naman si Kuya Rolly. opo, In fact, nakita I po think nila. lalo siguro nabuhayan si Kuya Rolly makakita ng ganyang klaseng kwento ano. Opo. Ay, praise God. Kaya po, hindi na ako nahiyang umiyak sa harapan nila na ito ang kailangan tulungan natin. Opo, opo, opo. Mm. Opo, tama po 'yun at yun nga po at I believe your conviction, Pastor. Sana nga po hindi lang naman huto sa mama na ito pero sana sa lahat ng nakatanggap ng device o tatanggap ng device sabi nga ni Pastor tuloy lang tayo. Kasi Up, kahit naman may kapansanan may ginagawa pa rin ng Diyos sa buhay niyo. Tuloy lang din kayo. Ano po, wag niyo pong sayangin yung wheelchair o crutch, walker, okay, na binigay sa inyo. Ipanlaban niyo. Sangkapan yan, instrument yan ng inyo pong kagalingan, ng inyo pong tagumpay. Kaya gamitin niyo po, gasgasin niyo po. Marami naman ho. Ano po, at nawa dumami sa bataan ng marunong kumumpone ng mga device na up. yan. Meron namang technical help. Nandiyan naman ang God-disabled, si Kuya Rolly. Pero mas matutuwa si Kuya Rolly at ang mga kasama natin na tulungan kayo kapag tinutulungan niyo ang sarili niyo. Kasi Amen. Opo. ultimately, desisyon nyo pa rin kung lalaban kayo sa buhay, ano po, pananaw nyo pa rin at pinakamahalaga, pananampalataya pa rin sa Diyos ang mahalaga. Pastor Amen. Luis, tawid tayo ho sa kabilang bayan. Ito po yung parang focus ng ating usapin ngayon. Ano, sa kabila ng marami nangyayari sa Hermosa, hindi pa tapos ang panawagan ng Panginoon. So happens na isang araw, may kinokonekta kayo sa aking pastor sa Orani na katabing bayan ng Hermosa. Actually, doon yata kayo nakatira ano, sa Orani kung di ko Opo, nagkakamali. tubong orani Ah, po ako. Tubong Orani, ano po, and again, pagbati sa mga taga-Orani at sa napakagandang lalawigan ng Bataan. Ano po, every time nasa Bataan ako, parang napapayapa ako kasi parang tahimik, hindi ganun karaming tao, Yes. maayos sa mga kalsada at maganda ang kalikasan. At syempre, so para, sana tuloy-tuloy. Lahat ng mga Christian church na napuntahan ko dyan, whether for God is able o sa akin pong ministry sa Harvest Point, mababait, napakababa ng loob at Amen. napaka-hospitable. Opo. Napaka-warm ng hospitality. Sana sa lahat din ng lalawigan, hindi lang sa God is able, lahat ng tumutulong sa inyo, damang-damang hospitality. So mapunta tayo sa Orani. Paano nga po ba tayo napunta sa Orani, Pastor Luis? Ano ba pinakita ni Lord sa iyo doon? Busy-busy mo na, tapos may ganyan ba? Opo, ang pinakita sa akin ng Panginoon, Pastor, isa ding nakakaiyak na damdamin. Akala ko kasi tama na sa akin yung pang-Hermosa. Tutulungan ko lang yung Hermosa, tama na yun. Ah, Along the way, habang nagmi-meeting kami sa Provincial Council on Disability Affairs, kasi merong pinakamakulit na tao na laging bumubulong-bulong sa akin na parang bubuyog na nakakita ng magandang bulaklak na laging bumubulong na nangihingi ng konting pagmamahal para sa bayan ng Orani. Siguro kundi sa kakulitan ni Kuya Kokoy na sana naman yung Orani naman ang ano ninyo, puntahan ninyo. Kasi nga, siyempre, nakakasama namin sila sa iba't ibang meeting, lalo na pagka
July na kung saan nagdiriwang tayo ng NDPR Week. So, naano nila. So, sabi ko, oo nga naman ano, ako tubong Orani, kilala ako sa bayan ng Orani. Bakit hindi ko tawirin from Hermosa going to Orani? Eh yung nagagawa ko naman sa Hermosa, pagdating sa local government unit, pagdating sa mga tao na pwedeng lapitan, eh pwede ko din naman gawin yon. So nagsimula ako, sabi ko, oh sige, in-invite nila ako na kung po pwede i-introduce ko yung God is Able Foundation, yung ministry ng God is Able. Ah, Pinaunlakan ko sila na sige papakilala ko sa inyo. Pero hindi ko sila ipapakilala sa inyo hanggat hindi ko makakausap yung asosasyon ng mga pastor sa bayan ng Orani. Yung ang ACOBE. Yung asosasyon nila Pastor Arnel, nila Pastor Eddie Layug. So, una ko silang kinatagpo. Itinatagpo ko sila dahil nga nadidistino din ako sa Orani, nakikilala din ako ng asosasyon ng mga pastor. So, nakita nila na nung pinakilala ko yung God is Able Foundation dahil naririnig nila sa mga pastor ng buong Hermosa na ang God is Able Foundation ay may malaking naitulong sa bayan ng Hermosa. So, inintroduce ko. So, ang nangyari, nung inintroduce ko, tinanggap ni Pastor Alner Alcisio na isa din PWD's pastor, yung hamon na kasangkapanin ang asosasyon ng mga pastor. Kasi nga, sabi ko nga, hindi ang God is Able ay hindi dumadirect sa LGU, kundi sa mga churches na mayroong willing na tanggapin ang ministeryo para sa mga taong may kapansanan na ating mga kapatid. So, pagkatapos kong introduce, siguro umabot pa ng 1 year bago ko tinugon yung panawagan nila Kuya Kukoy na ipakilala sa kanila. So, ang ginawa ko, Pastor, kinausap ko yung mga officer ng LGU, yung mga PWD's officer together with ACOBE, nagkaroon kami ng collaboration, kinausap ko yung LGU Health at yung dalawang konsyal na kaibigan ko na kung po pwede, tulungan nyo kami para ma-introduce yung God is Able Foundation, yung ministry. At the same time, hindi ako nag-bypass kay MSWDO, yung Municipal Social Welfare Development Office, pinakilala ko ang God is Able. Kasi masyado ng sikat sa buong Bataan yung ginawa ng God is Able Foundation dahil nga ano na naririnig kasi nila dun sa kada meeting ng mga presidente ng bawat bayan, yung mga social worker, nalalaman na nila, ay yung Hermosa may ganitong ano. So ngayon, Orani naman. So pinakilala ko. Sa madalit salita, nagkaroon ng collaboration. And then, sabi ko sa kanila, fasting and prayer, tingnan natin, para at least maramdaman ni Pastor Paulo ng God is Able na ang Orani ay sumisigaw ng tinig ng pagmamalasakit na abutin din naman sila. So, prayer pa rin, Pastor, kasi hindi ko iniaalis sa sarili ko. Yung prayer lang tayo. God will make a way. Na minsan, kinukumusta nila, Pastor, kumusta po yung ano namin? Wait lang tayo, kasi hindi pa tayo tinatawagan. Pero ang Diyos ay gagawa ng tamang panahon. In the right time, God will provide everything. Kasi ang lahat naman, sabi ko nga, Roma 8:28, all things work together for good who believe Jesus Christ. May tamang panahon at hintayin natin yung tamang panahon. At dumating nga yung tamang panahon, nabuhayan lalo sila. Imagine 29 barangays, nabuhayan sila ng loob. Na na si Kuya Rolly, kilalang kilala yan, ni Ate Lea Turla, kilalang kilala yan si Doktor, si Amang Peggy, kilalang kilala yan dito sa buong Bataan dahil nga siyempre, nagpupunta dito sila Dr. Purge, yun, nagiging guest sila, nakakadao palad nila. So, hindi na ako nahirapang ipakilala ang ministry ng God is Able International Foundation. So, ang sabi ko lang sa mga pastor, kapag nakausap niyo na po si Pastor Paulo, isipin niyo na iyon ay instrumento ng Panginoon para maisakatuparan natin ang programa ng God is Able.
Nakakatuwa, Pastor. Nung kinukwento niya yung puso ko naman ay pinag-init ng Panginoon. Kasi syempre wala naman akong malay na yun pala ang Yes. nangyayari behind the scenes. Alam ko may group chat lang tayo, may Mm. nangangamusta, may nangungulit in a very kind way. Na kamusta na po, yan. Syempre si Kuya Rolly invested dyan kasi nga po sila Kuya Rolly, sila Doc Ford, sila Ma'am Penny, madalas ho sa Bataan mag-serve. Kaya talagang lalo na palapit sa puso natin ang gawain dyan. Marami naman, Pastor, lumalapit sa God is Able na nakikipag-set ng meeting, orientation. Siyempre, may proseso po eh. Para ho sa mga Opo, pastor na tama po. nakikinig nito, ang ating mga partner sa Bataan ay dinadaan natin ngayon sa ating programa sa proseso ho na 4 is ini-engage muna natin through God's Word yung una naming meeting sa Orani, katatapos lamang nung pangalawang i-equip, ihanda sila sa mga programa natin at yung in-avail nila which is yung gift of mobility, yung mga assistive devices. At syempre yung pangatlong E which is to empower them. Nangyayari na, naghahanap sila ng recipient, sinusukatan nila. Siyempre, pinakamahalaga yung ginagawa ni Pastor Luis, pinupuntahan sa bahay-bahay, tatawid din yung mga pastor ng Orani sa ilog. Baka dagat pa ang Opo tawirin nila, yun. kaso baka mauwi sila sa Maynila kasi kabilang side ng Manila Bay ay Maynila. Pero yun nga po, sila rin po yung makakaranas po ng privilege. I think more than the hirap, it's a privilege na abutin ng mga may kapansanan. At nakakatawa, Pastor, kasi yun pala yung nangyayari behind the scenes. Opo. At sa story nga ni Pastor Luis kayo na may pag-iyak ang mga taga-Orani kasi siguro hindi sila ganun ka-fortunate sa mga privileges at benefits. At sabi nga, sa kwentuhan namin kanina, nakukwento ni Pastor Luis, ang Orani po ay hindi ho ganun kadalas na papasok ng mga organisasyon, ng mga Totoo po NGOs. yun. So may pangangailangan. Po? At tayo naman Opo. sa God is Able, kung may bias tayo, syempre hindi naman tayo nagpe-play ng favorites. And ang bias natin itong sa mga mas nangangailangan. And it so happens siguro, kaya nagiinit ang puso ko, Pastor, talagang kinausap din kami ng Panginoon na sagutin nyo sila, hanapan nyo sila ng oras. At doon nga tayo ngayon June, July, may mga malalaking programang hinahanda dito sa Maynila. Nakapunta ko tayo dyan, nakapag-engage tayo dyan. Mamaya pakwento ko sa inyo nangyari noong unang pagtatagpo natin na walang pa tayo ng kuryente. Opo. At talaga May sabi ko, umahadlang. dinisable. Dinisable tayo lahat ni Lord. Kasi sabi ko, may teaching moment kaagad nung umpisa nung engage natin. At sila Kuya Rodi, Ate Peggy, nakapag-equip sila. At yun nga, we're just gonna schedule yung una nating distribution sa unang 10 siguro na ating aambunan, tag-ulan, pag-ambo ng blessing. At we'll see. Kasi sa God is Able naman ho, ang atin hong simple hong approach dyan, makita mo na yung mga pastor, ang church, hindi lang pastor, ang church, Yes. nakakapin yung 10. And ito ay different barangay. So, talagang partida pa yan. Ang daming churches na talagang aakap sa kanila. And then, pag nakita natin yung dedication ng church, madali na kung ulit-ulitin ito at palawakin pa. Yes po. So, Pastor, balik tayo dun sa una nating pagtatagpo nila, Pastor. Asistyo ng mga pastor ng Orani. Ano po dyan sa church na binabati ko din dyan sa may In Jesus Name Church dyan sa Orani. Ano po ba ang feedback ho dyan? Kamusta po bang pag-unawa nila? Ano po pag-engage natin sa kanila pagdating sa ministry na ito? Actually, napaka-positive ng feedback nila at na galak sila kasi una, yung church na pinagamitan natin, ang sabi nga nila, Pastor, hindi uulan ng pagpapala sa iglesia dahil binubukas natin ito hindi lamang sa mga simpleng gawain, lalo na itong mga less fortunate family ng person with disability ay inilalapit natin sa Panginoon. So, ano po si Pastor Eddie Layug, bukas yung kanyang iglesia, yung kanyang hapagkainan, yung kanyang mga tahanan sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Kaya po, ako din mismo, sabi ko nga, Pastor, kasi siyempre, aminin natin o hindi, Pastor Paolo, yung air condition na nandoon tayo sa air condition. Tapos, Pastor, mag-share ba kami? Sabi niya, hindi, Pastor, God will provide everything. Yung ando agad yung initial na mayroong kape, may pandesal, sa lahat ng mga dumadalo na minsan at aminin natin o hindi, minsan alam din naman natin na may needs ang church. Pero alam niyo po, God is good dun sa buhay ng nila Pastor Eddie Layug at ng church niya kasi pinrovide ni Lord yung pangangailangan. Ilang beses na tayo nagpupunta doon. Pero sabi ko nga, ang Diyos ang magbibigay ng saganang pagpapala sa iglesyang ito. Lalo na sa lahat ng mga pastor na laging dumadalo, na talagang nagbibigay ng panahon at para sila ay maging kasangkapan ng Panginoon sa mga kapatid nating may kapansanan. At alala ko pa, nagpa-burger pa sila. Nakakatuwa. May Yes, pa-take home pa. Sobrang blessed kami ni Mrs. Maor nun. Kasama ko si Mrs. yes, Nakakatuwa sila. And Pastor, napapansin namin yan sa mga partners namin kasi
karamihan ng partners sa God is Able ay mga community-based churches. Meaning usually, tendency ay mas yung mga mumunting churches ito. Grupo ng churches, pulo-pulutong na churches, or network of churches na usually maliliit kasi nasa community lang sila. At tama sinabi mo, churches, lalo na pag bunti lang tayo, ilan lang ang membro natin, syempre, ang limitado rin ang stewardship natin. Ano po? Yes, Pero opo, at totoo totoo yun, yun. Pastor Luis, consistent. Ano po, minsan po, kung sino pa po yung church na maliit at mumunti, sila pa yung mas bongga, to use the term, ano, mas grabe ho mang-welcome at mag-host. May patake home pa nga po yung mga taga-Orani sa amin na hanggang nung isang linggo, nakatanggap na naman ako. Sabi ko, Opo, ng opo. mga, Ganun sabi po ko, ka-hospitality napaka-hospitable. bayan ng Orani. Opo, nakakatuwa po. And hindi mo isipin na walang-wala yung church. Kasi nga tama sinabi ni Pastor, pag prayer is really essential dito. I think Yes, isang tema ng usapin nito, kahalagahan ng panalangin. Sinasagot naman ni Lord ang panalangin kapag tama ang puso at malapit sa ye- puso niya ang gawain. And sa bawat church na nangangahas, bawat pastor na magde-dare, mangarap, mag-minister sa mga may kapansanan, asahan nyo na may future blessing talaga at provision si Lord. Hindi ho niya Amen. pagkukulangin yung ministry ho na yan. Kahit kami sa God Disable, hindi naman ho kami malaking grupo, hindi naman kami funded ho ng ibang organisasyon o foreign funding. Talagang pagmamahal lang ng mga kaibigan natin ang nagtataguyod sa atin. Natutuwa kami. I mean, syempre through our chairman, Sir Moses Chong, sa kabutihan ng kanyang puso at mga kaibigan natin, alam mo, magastos yung pumunta pa rito ka, magdala ka ng device, mag-import ka, magpapasok ka ng device from the US, may customs fee yan. Hindi madali mag-run ng operations, kailangan mo mag-training, kailangan mo ng equipment, kailangan mo maghanap ng kaibigan. Ito, may conference pa. Hindi lang isa, may pangalawang conference pa, may family camp pa. Pero tama, Pastor, hindi pinagkukulang ni Lord ang Yes, disability amen. ministry. And maybe may church na nakikinig dito at feeling mo, nako, hirap na hirap ang church namin, walang-wala church namin. Laban lang, laban lang. Tama, pray lang, panalangin lang, kapit lang sa Lord. At pangatlo, subukan nyo kayang abutin yung mga mas walang-wala sa community nyo. Kung tingin Totoo nyo po kayong yun. walang-wala, abutin nyo yung mas walang-wala. At tingnan nyo pagtatagpo-tagpuin ni Lord pati pangangailangan nyo, Pastor. Amen. Napakabuti ng Panginoon, Pastor Paulo. Ever since sabi ko nga pagka in-involve ka ni Lord sa ministry ng God is Able, yung bulsa mo, ibubukas mo, pero merong ipapasok si Lord mula dun sa ibinukas mo. Kasi inabot mo yung mga talagang mga kapatid natin na nangangailangan. How about more yung mga may kapansanan na ang tanging pag-asa lang ay yung may tumulong na iba para sa kanila. Kaya Kaya nga nga si po sabi ko sa mga pastor, mabuti ang Diyos. Kasi ang dami nilang ministry. May mga ministry sila sa Porfis, meron silang ministry sa sa Upland. Pero ang Diyos nagbibigay ng sapat na pagpapala. Walang anak ng Diyos na nagutom. Ayan, talagang subukan nyo ang matatapang na sinabi ni Pastor Luis, wala hong anak ng Diyos ang ginugutom ng Diyos. At maari po, sa mga nakikinig nito, may kapansanang nakikinig nito at kayo po ay tumatangan sa Diyos ngayon at kayo po ay lumalakad sa pananampalataya kay Kristo Jesus pero walang-wala kayo sa buhay. Pakinggan niyo po, tanggapin niyo po yung sinabi ni Pastor. Maaring may kagutuman sa buhay niyo pero ang Diyos may pag-uumapaw yan na minsan hindi natin lang naiintindihan o nakikita. Hanapin mo saan ka dinadala ng Panginoon. Hanapin mo saan ka saan ka po pinag-uumapaw ng Panginoon. Doon mo makikita na ang dami-dami mo pala. Na ang yaman-yaman mo Amen. pala sa Panginoon. Hindi ko binamalit yung problema mo. Hindi ko binamalit na ikaw nasa bahay ngayon, hindi makalabas, walang trabaho. Pero again, hanapin natin ang kasaganahang tunay. At yan po ay palagi namang nariyan. Lagi po available ang overflowing riches and abundance ng Panginoon. Siguro may iba't ibang anyo. Siguro ang kayamanan ngayon mo ay ang pamilya mo. Maaaring kayamanan mo ay yung pananampalataya at pagsisilbi mo sa church. Maaring tulad ng taga po yung nagtatrabaho doon ng kayamanan mo, yung sipag mo at determination mo, gumising, sumakay sa bus na naka-wheelchair at tumulong. Hindi lang manghingi. Ito po yung tao na kailangan naintindihan niya na-appreciate niya yung kahalagahan ng labor, yung pinaghihirapan mo, yung kinikita mo. May dignity sa labor, hindi lang Yes, hingi ng opo. hingi. So magandang pananaw ng kapatid natin sa Olongapo yun. Maaring yun ang kayamanan mo today. Bumangon ka, lumaban ka, lumabas ka, nagtrabaho o naghanap ka ng trabaho, naghanap ka ng scholarship para makapag-aral ka. Kinatok mo ang LGU, kinatok mo ang pastor para pagsabayan nyo, hanapan ng solusyon na pinagdadaanan mo. Kayamanan yan. Ang Amen. pag-asa
ay kayamanang tunay na hindi natin masusukat, mababayaran. Pastor, ang Orani po papunta na po sa yun nga po yung ating empowerment ano po Yes. na phase ano po. At so ano po ba ang mga para sa mga nakikinig nito na gusto makipag-partner sa amin? Sabi ko nga po, hindi tayo basta-basta namamahagi ng ng devices. So anong mga paghahanda ho ang kinakailangan ngayon sa Orani para ho mas maabot natin yung unang 10 na pinagpe-pray natin this coming months? Actually, first of all, syempre, ang gusto kong makita natin sa bayan ng Orani, yung prayer na ang Diyos ang magkakaloob ng ating mga pangangailangan. At syempre yung commitment natin. Kasi mahalaga po kasi yung commitment, yung time, para yung mga taong may kapansanan dun sa 29 barangays ng Orani ay bigyan natin ng pag-asa na ang God is able ay naririto na, ibinubukas na ni Lord yung pagpapala. So, habang tayo naghihintay, ano lang, magpatuloy na nananalangin, at humihingi ng pag-asa na ang Diyos kailanman hindi sila kalilimutan. Tandaan natin mga kababayan ko sa Orani, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Napakagandang mensahe ng pag-asa mula kay Pastor. At yun nga po, yung mga churches ho dyan kumikilos na po. Siyempre, isipin natin, ano po, 10 devices lang yan. Pero again, dahil nga namumulat na ang mga churches na Orani sa pangangailangan ninyo, hindi lang naman wheelchair ang pwedeng itulong sa inyo ng mga church. Simple lang ginagawa ni Pastor Luis sa pagbisita sa inyong mga tahanan, mapag-pray kayo, kahalagahan ng prayer, spiritual life natin. Kayo may bigyan ng counseling, pero syempre, makonekta din kayo sa mga services ng LGU. I think yan ang kahalagahan ng mga tulad ni Pastor Luis ano na meron pong connection sa LGU. Ano po, Yes, meron po talagang way para ang church at ang pamahalaan ay magtulungan. Ano po, tama po. hindi palaging nagbabangayan o nagpupunahan but pagkus nagtutulungan sa mga bagay ng pangangailangan panglipunan gaya ng kapansanan. And so pag may ganyan po, may pag-asa lalo tayo ano po. Amen. Nakakatuwa. Pastor Luis, sabi ko nga po namumulat ang mga church ano po sa ministry nito. Kanina nag-uusap tayo before the recording. May mga kamulatan din si Lord sa'yo personally at sa church mo na baka maging practical din na gabay. So mga pastor na nais magsimula mag-reach out, baka isipin nila magastos to, mahirap to. Pero yung mga kamulatan mo kanina patungkol sa accessibility halimbawa. Kwento mo nga sa amin, baka doon pwede sila magsimula. Oh yes. Gusto ko nung i-share din, Pastor Paulo, kasi since na-involved na ako sa God is Able Foundation, ako mismo na-develop yung sarili ko. Yung sinasabi ko na hindi po ako engineer, hindi po ako marunong sa istruktura ng iglesia. No, no, yung I mean to say is hindi ko po alam kung paano yung mga pamamaraan, kung paano ba yung tamang sukat ng pinto na papasukan ng taong may kapansanan. Ano po ba yung daan na dapat i-ano sa kanila? Yung railings ba nakakapitan nila? Hindi ko po alam na sukat yan kasi hindi po ako, ala po ako muwang doon dahil teacher po ang tinapos ko. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang isang bagay basta sinapuso mo at pinag-aralan mo, matututo ka. Kasi may mga iglesia, may mga churches na nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba yung dapat naming ihanda para maging part kami ng malaking ministeryo ng God is Able? Yung church nga, may mga church kasi up and down. So, yung ilalim ng church ay school. So, meron namang church din naman talaga na willing nilang baguhin yung church structure ng para makadaan yung mga taong nakaupo sa wheelchair. So, nagtatanong sila at I'm thank to God na may mga tao din naman ako na pagtatanungan kung ano ang dapat sa kanila. Even the signage ng wheelchair na kung saan dito sila at yung comfort room nila na kailangan possible talaga na pag pumasok yung taong may kapasanan na naka-wheelchair ay akmang-akma sa kanila. Even the doorknob, na hindi ko naman alam yan. Ang alam ko lang na doorknob, ganun. Pero meron palang kailangan, baguhin pala yung doorknob. Kailangan nila, abot nila. Pati yung pagsisindi ng ilaw. Ang dami ko natutunan sa God is Able Foundation sa aking pagsasama-sama sa mga ginagawa ng mga DPWH patungkol dun sa karapatan ng mga taong may kapansanan pagdating sa mga structure. Talagang yung karanasan na yun malaking kaalaman yun para maibahagi ko naman sa mga pastor na tingnan natin yung church natin, tayo ba ay PWD friendly?
Yun yung lagi ko sinasabi eh. Kasi mahalaga din naman na makita ng mga taong papasok na lalo na kasi pagka naman pagka naman pumasok yung ating mga kapatid na may kapansanan sa ating iglesia, may kasama yan eh. Nagagabay. So ang kailangan lang ihanda natin yung church natin sa tamang tamang pamamaraan kung paano natin mapapapasok sila ng maayos. Kasi pinapasok na natin si Kristo sa puso nila eh. So kailangan maihanda natin yung church natin. Kaya dito po sa Bethany, nakita naman ninyo yung pagpasok, eh talagang open wide, bukas na bukas yung dalawang pinto para madali silang makapasok. Kaya thankful ako sa Lord, tinuturuan niya ako yung mga bagay na hindi ko alam, kaya ko palang pag-aralan, Pastor. Tama yan, ano po. Nabanggit din ni Pastor Luis nung nag-uusap kami, kahit po yung gaganyan pong elevation step na Opo, magiging obstacle sa isang naka-wheelchair, eh talaga in-address nila ng munting rampa nila. Ano, matututo nga tayo ng engineering at architecture at maging carpentry at pagwe-welding. Matututo tayo sa mga bagay na yan. Ano po. So, pati sa kaalaman. Meron tayong matututunan mula sa ministry na to at syempre pati sa character development natin kahit mga church yes. workers, church leaders, mag-grow ho tayo po to disability ministry. Pastor, syempre yun yung hardware. Yung hardware mo, yung building, yung structure, yung mga accessibility sa mga rampa, pintuan, sabi mo nga pati ilaw, doorknob, dapat abot. Pagdating naman sa sinasabing software o mga membro mismo ng church, pag naka-encounter na sila na may kapansanan, kadalasang challenge ho dyan, eh paano kami tutugon sa kanila? Paano kami lalapit sa kanila tapos sasabihin pa natin i-disciple mo sila, bahagyan mo sila ng God's word. Eh may iba siguro eh for reasons na personal naman napipigilan na iilang na umabot sa may kapansanan. So kailangan din i-upgrade yung pananaw ng tao, ng miyembro mismo ng church. So tingin niyo pastor, ano po ba ang mga mahalaga na malaman ng isang church member, church worker, patungkol sa kanyang pag-abot sa may kapansanan? Number one, Pastor, ano yung sa discipleship ministry kasi sabi ko nga kay Ma'am Peggy kahapon, tayo nasa follow-up, nasa loob tayo ng church. Sa likod naman nagdi-disciple ministry, pinag-uusapan nila kung paano aabutin yung mga kaluluwa ng mga tao may kapansanan. First of all, ang nakikita ko po na dapat gawin ng church ay yung acceptance na sila man din ay may lugar sa loob ng iglesia, na sila man din ay mayroong kakayahan na tanggapin ang ibang ministry ng iglesia. For example, nakaupo ka, marunong ka mag-guitar, na-train ka, pwede kang maging guitarist. Nakaupo ka, pwede kang maging drummer, pwede kang maging computer sa mga ano natin ng iglesia. May ministry na kahanda. Ang mahalaga lang is acceptance. Tanggapin natin sila na tayo na nasa normal na kalalagayan ay walang pinagkaiba sa kanila. Bagamat sinasabi natin na special sila, eh, nilikha din sila ng Panginoon. Sila man din may karapatan na tanggapin ang kaligtasan na tinanggap natin. So, mahalaga na dahil sila'y anak din naman ng Diyos, eh panatilihin natin sila na kung paano natin pinalalakas yung physical strength ng mga kapatid natin may kapansanan, eh ganoon din naman, palakasin din natin yung spiritual life nila. Kasi sila man din po ay bahagi ng lipo ng ating ginagalawan. Tama po yun. Nagsisimula I think sa acceptance, Pastor. Pag nagkaroon ng acceptance ang church, nagbubukas ito ng iba't ibang mga landasin or Yes, avenues, opportunities para tumugon sila. Kasi sa totoo lang, though may mga pamantayan gabay tayo sa iba't ibang kapansanan, ultimately hindi wala namang one size fits all na ministry sa lahat ng church. Wala naman hong step by step na dapat ganito, dapat ganyan para maging successful. Ultimately, ang Holy Spirit naman ang mangungusap sa bawat isa. Ito ang gawin nyo, dito kayo magsimula, ito resources ng Panginoon. Ang mahalaga lang siguro, yung kahandaan ng church through amen. acceptance na sabi nyo nga, magkaroon ng lugar, hindi lang sa space or sa hardware, pero sa life together, sa community ng church. Magkaroon sila ng lugar. At yun nga po, yung isang outlet na nakita ni Pastor is through ministry. For example, sa worship team. Sabi nga niya, kung may giftedness, di ba? Yun lang na may nanap ni Lord, faithfulness Yes. at giftedness. Diba? Kung sa katinawag, tanggapin mo. Kung anong kakayanan mo, gamitin mo. At ang Diyos na ang bahala gumamit at magpagtaguyod sa iyo.
baka naman po kasi again sa mga churches natin, baka pati ho yung atin ho mga ministry na hindi naman kailangan eksklusibo o sarado, sinasara natin. Maaring hindi sinasadya, maaari lang may mga minsan nakatingin ka lang sa tao naka-wheelchair o isang bata na mayroon pong intellectual disability, may pag-iisip ka na hanggang dyan lang yan, hanggang Sunday attendee lang yan, baka masaktan natin siya, baka hindi Mm. natin siya maunawaan. Sabi nga nung isang kaibigan natin, ano po, na sa Johnny and Friends, at ito yung narinig ko din kay Pastor John Piper, sabi ho nila, go ahead, magkamali ka, make mistakes. So buti pang magkamali ka dahil sinubukan mong umabot kaysa yung wala Yes. kang ginawa. Amen. Kaysa yung wala Tama kang po. ginawa. Mm. Tama. Kasi si Pastor sigurado sa dami ng inabot ni Pastor Luis, I'm sure may mga times na naisip din niya, "Ay, parang mali yata yung ginawa ko, mali yata yung entrada ko, mali yata yung paraan na ginawa ko." Pero hindi naman yun dahilan para hindi na tayo magpatuloy. Hindi naman yun dahilan na, ay nako, nagkamali ako ng pakitungo sa kanya, ayaw na niya kausapin, nagtatampo na sa akin yan. Pero I think ang nakikita naman ni Lord puso natin, balikan natin, magsimula tayo muli, gawin natin mas mabuti, mag-improve tayo. Pero again, it begins with acceptance. Pastor, sa'yo ba normal yung acceptance o kinailangan din ni Lord ayusin yung puso mo pagdating sa acceptance ng may kapansanan? Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, Pastor Paulo, yung madali sa akin yung pagtanggap kasi una nga, may kaibigan ako na may kapansanan na sinasamahan ko during the time na nag-aaral ako ng kolehiyo. At ramdam ko sa kanya na meron siyang need. At ako na normal na nasa kalagayan na ano, alam ko ding na kaya ko siyang tulungan. So, ever since kasi, Pastor, mula nung na-involve ako sa mga tao may kapansanan, madali na sa akin yung acceptance. Although binago lang ng Diyos sa akin yung magkaroon ako ng a lot of time, yung commitment. Kasi ang ministry kasi natin mga pastor, akala natin sa loob lang ng church, sa jail, lagi medical mission. Ang akala natin yung ministry lang, umiikot lang sa ilang mga bagay na visible, na minsan tingnan din natin magkaroon tayo ng assessment na tama ba na naabot na natin itong mga bagay na ito, nakapag-evangelize na tayo. How about yung mga taong may kapansanan, simulan natin ng evangelism na kung saan ipakilala natin sa kanila yung Panginoon. Kasi hindi naman lahat sa kanila illiterate. Tandaan po natin, ako po may school kami na minsan ang mga batang merong autism, mga batang may karamdaman na minsan tinatago ng mga magulang. Alam po ninyo, isang malungkot lang na bahagi sa akin, karanasan, yung mismo magulang, hindi nila maunawaan na yung anak nila may kapansanan. Ang napilit nilang tinatago. Pero kung tinanggap nila yung acceptance na pinakilala nila yung anak nila na ganito, tapos gumawa sila ng kaparaanan, hinanap nila yung mga resources, siguro po yung bata, as long as early period ng kanyang pre-LM, madidevelop naman matututo. Kasi marami namang nagtagumpay na mga tinatawag nating person with disability na hindi lang sila, yung talent nila, hindi natin kayang husgahan. Minsan sila pa nga yung nagdadala ng karangalan sa bansa at sa pamilya natin. Kaya mahalaga na makita natin na wag natin silang hayaang nakatago. Nangangailangan din sila ng liwanag ni Kristo. Amen. Huwag natin sila itago, dalhin natin sila sa liwanag, 'di ba? Parang Yes. tema lang ng liwanag at dilim 'yan eh. Ang kapansanan minsan dinadala tayo sa dilim ng ating pag-iisip. Minsan dilim sa pamilya. Sabi mo nga tinatago ng magulang yung anak dahil may kakulangan o kawalan ng acceptance. Yan ay kadiliman ng sa pamilya. Pero kapag tinanggap natin ng Panginoong Hesus, ng kanyang liwanag, kasama sa kanyang liwanag, magliliwanag din ang ating pakikitungo, ating attitude at Amen. ating response sa mga minamahal nating may kapansanan. Madali, mahirap. Mahirap mga kapatid, mahirap mga kaagapay na tanggapin ang binigay sa iyo ng Panginoon. Siya ang binigay sa iyo ng Panginoon. Ito ang anak mo, ito kapatid mo, ito ang mahal mo sa buhay. Pero again, balik tayo sa ating pagtingin sa Panginoon. Ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon na nagpahintulot. Hanapin natin sa kanyang mga kadahilanan, hanapin natin sa kanyang kalakasan na tayo po ay makita natin ang purposes ni Lord. Pero sabi nga ni Pastor Luis, kailangan natin po talagang i-accept sila at gumawa tayo ng paraan o Yes, maghanap tama. tayo ng paraan or mag-pray tayo
na i-reveal ni Lord sa atin, na bigyan tayo ng wisdom discernment. Paano ko ba palalakihin tong anak ko na may kapansanan? Ano ba ang itsura ng tagumpay para sa kanya? Ano ba dapat expectations ko? Pati parenting ko kailangan mag-adjust sa kanya. Ano po bang mga adjustment at sacrifice ang kailangan? And again, tingin lang sa Panginoon. Tingin lang sa Panginoon. Hindi ho niya pagkukulangin. Balikan ko sinabi ni Pastor, hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga anak. Kaya mahalaga Amen. ngayon, ikaw po ba ay anak ng Panginoon, anak ng Diyos, dahil ikaw po ba ay may personal na pagkilala, relasyon at paglakad sa Kanya. Pastor, pagtatapos na po tayo, siguro huling tanong ko, ano po ang nakikita niyong pangarapin o parang vision kung pinakita sa'yo ni Lord o desire lang ng heart mo para sa bataan patungkol sa kapansanan? Kasi mukhang lumalawak na ang akap mo sa kanila. Nagsimula sa'yo, sa passion mo. Sabi mo, may personal experience ka sa kaibigan mo. Nadala mo na sa church mo, sa Bethany, sa Hermosa. Ngayon, dinadala natin sa Orani. Pero mukhang hindi pa natatapos doon dahil marami ka pong nakakausap, nakikilala. So, Amen. saan ba papunta ito, Pastor? At ano bang final encouragement mo sa lahat ng mga pastor churches sa iba't ibang lalawigan at mga lungsod, bayan na nakikinig nito? Actually, ang hamon po napaka ano po. So, ang hamon ko lang po dun sa lahat ng mga pastor kasi ang pangarap ko, yung vision na pinapakita ni Lord sa akin wag lang ako manatili sa Orani. Naghihintay po ang Samal, naghihintay po yung Abukay, naghihintay po yung Balanga, Pilar, Urion, no, Morong, Abuka, Abagak, Maribeles, at yung kalikod kong bayan, Dinilupihan. Naghihintay sila ng sana all, sabi nila sa akin. Sabi nila, meron inaawitan ako ng presidente ng person with disability sa Dinilupihan. Sabi niya, Pastor, humarap ka naman sa Orani, tinalikuran mo naman ng Dinilupihan. At naririnig namin yung Samal, pilit ka pa rin pinapano. Kasi po yung mga asosasyon ng mga pastor doon, nung nalaman nila, ay kinukuha nila ako na, Pastor, pag-pray po namin, Samal naman po ang susunod. Sabi ko lang, pray lang tayo. Ang Diyos kailanman hindi tayo pababayaan. Laging pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid. Ang mahalaga lang, makita sa atin na tayo ay hindi lamang pang-apat na sulok ng ating iglesia abutin natin ang mga taong may pangangailangan sa bayan ninyo. Na kung minsan lagi naririnig ko, walang budget, walang ano. Hindi, meron. Mayaman ang Diyos. Kung bakit ka dinala ng Diyos sa bagay na yan, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ako din po dumaan ako sa ganung proseso na paano yung mga financial, pero alam mo, napakabuti ng Panginoon. Tumuturo siya ng mga tao na eto, kausapin mo to. Eto, itap mo siya. Eto, may malaking puso sa mga person with disability. At nandun yung enlightenment ng Panginoon. Sabi ko nga, minsan sa biruan lang namin, yung maliwanag kong mga noo ay dumudulas lang sa maliwanag kong noo kung papaano gagawa ng pamamaraan ang pagtulong sa tao may kapansanan. Kaya proud po ako, nakalbo man po ako, pero alam ko na mula sa liwanag ng noo ko, maraming naliwanagang mga tao may kapansanan. At charming pa rin kayo, Pastor. Ano po. Sana mga kagapay, napapahinggan nyo, nakikita nyo po. Nakikita nyo ang noo. But more than you know, yung liwanag sa noo. Ano po. Pero sa puso din ni Pastor Luis, naintindihan nyo bakit siya si Pastor Charming sa ating pananaw. Dahil po ang charm niya, hindi yung kanyang kagwapuhan o katalinuhan o ang galing niya sa salita o kanya pong kaalaman. Ang kanya pong charm ay talagang yung passion ng banal na espiritu ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos Ama at syempre ang gawa ng anak na Father, Son, and Spirit ay talagang nagliliwanag sa kanya. Amen. Kaya attractive siya, ang dami niyang pastor, taga-LGU, may kapansanang nadodraw sa kanya, but pinakamahalaga, hindi sa kanya to eh. Nadodraw sa Yes. Panginoon na kanya akong Amen. To God pinapahayag be sa the kanila. glory. To God be the glory. At mukhang hindi pa talaga tayo tapos sa bataan dahil sabi niyo nga Yes. po, harapan ninyo, pati nasa likod nyo, inaawitan kayo. Pero gusto ko yung ginagawa niyo, Pastor. Sinasabi niyo sa kanila, huwag kayo sa akin umawit. Umawit kayo sa Diyos. Manalangin kayo sa Amen. Diyos. Yes. In everything, Kasi always entrust God. Amen. Yes. Amen to that. Pastor Luis, maraming salamat. Mukhang mag-enjoy pa ang God is able sa mga susunod nating mga pagtatagpo. Actually, sa Orani nga po, may pending ho tayo. No, po. Once na meron tayong 10 cases po na bato sa atin, tiyak naman the Lord has already provided for that.
At Yes. sabi ko, tayo mukhang maglilibot-libot tayo sa iba't ibang mga bayan pa ho. Spreading po this message of God's love sa mga may kapansanan. Pastor Luis, mabuhay ka po. Mabuhay mga kapastoran sa Bataan, sa Pilipinas. Saan man pong may pastor na tapat ho sa puso ng Panginoon. At kasama dyan ang kanilang katapatan sa mga may kapansanan. Salamat po at mabuhay kayo. Amen. Natapos na naman po ang halos 1 oras ng ating napakayaman at pinagpala na naman hong usapin. Mga kaagapay, salamat sa inyo dahil bahagi kayo ng kwentong ito. Ang prayers ninyo, ang suporta ninyo, ang inyo pong pagkatok sa church, sa mga pastor upang ilapit ang God is able, napakahalaga. Salamat sa inyo. Ito po ang programang God is able, nawa ho nakapaglaan ng karagdagan hong pag-asa, katatagan at pagmamahal sa inyo, mga minamahal naming mga Filipino PADs o PWDs. Again, ang mensahe, hindi kayo nag-iisa, may pag-asa, nandyan ang Diyos. Ang pagmamahal niya through the church ay sumasa inyo. At tayo po sa God is able, naniniwala from disability to possibility. Maraming salamat po at God bless you. God is able, from disability to possibility.